So hello, what's up mga ka-J-Vlog and welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison naman tayo ulit ng mga iPhone. So iPhone 16 versus iPhone 15. Ano kaya pinagkaiba? Ano ba yung upgrade sa iPhone 16 at worth it ba mag-upgrade? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun for today's video, iPhone 16 versus iPhone 15. So alam niyo naman na fresh lang lumabas dito sa Philippines ang iPhone 16 at official na nga siya lumabas dito sa Philippines noong October 3rd week ng 2024 at meron na tayong SRP dyan. Ang starting price niya is 54,990 or almost 55,000 pesos for the 128 gigabytes. Tapos meron tayong 256 na I think nasa almost 60,000 pesos. Tapos, yung 512 is almost 74,000 pesos. Yun yung mga pagkakalam ko. Pero ganun yung range ng iPhone 16 dito sa Philippines. And, yun nga, magkaiba po yung price pag bibili nyo siya ng installment or via credit card na available for 24 months, 36 months sa mga ibang credit card. So, ayun, meron naman mga easy payment methods. Pero ang difference sila when it comes sa credit card and cash, I think nasa mga 5,000 pesos lang. Kasi pag credit card yung iPhone 16 na 128 gigabytes, naglalaro siya sa 60,000 pesos, 59,990 or almost 60,000 pesos. Pag true credit card siya, which is good deal mga ka-J-Vlog. Kasi pag ipapurchase siya for credit card, meron tayong 24 months, 0%, 60,000 pesos. Tapos, meron kasi mga offer ngayon yung mga credit cards na merong cashback. For example, ako sa PNB ko, meron silang in-offer na pag nag-purchase ka ng iPhone 16, depende sa amount, magkakaroon kayo ng cashback. So, for example, the iPhone 16, pag pinurchase siya, magkakaroon kayo ng 5,000 pesos cashback sa PNB. Pero tapos na yung promo na yun, no release date lang yan. Kaya shoutout sa mga nakuha ng promo ng mga credit cards or major credit cards dahil napaganda ng mga deal nila when purchasing the iPhone 16 nung launch date. Pero ito pang nakakatawa, dahil I think nung bumili ako ng iPhone 16 nung October, available pa ang iPhone 15. Yung iPhone 15, naglalaro siya for a 128 gigabytes ata na 51 or 52,000 pesos pag credit card. Pero pag cash, nasa 47 ata yung cash niya. Kung mapapansin nyo, pag i-purchase nyo siya via credit card, iPhone 15 and iPhone 16, napakaunti lang po ng kanilang price difference. Kaya for me, I'll go for the iPhone 16 when it comes sa ganyang price segment pag cash nyo bibilin. Pag credit card nyo bibilin. Pero pag cash, magkaiba po sila ng presyo, medyo magkalayo na rin. Yung iPhone 15 nga is almost 46 or 47,000 pesos. Tapos yung iPhone 16, naglalaro ng 55,000 pesos. At syempre, meron tayong i-recommend na shop na mas murang nagbebenta ng mga iPhones. Walang iba kundi sa mga nire-recommend natin shop sa Green Hills. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. And of course, kay Ate Net sa ZMB Cellphone Accessories. So yung mga shops na yan ay nagpo-provide ng mga bagsak presyo na iPhone. Sa legit, of course, brand new sealed. At nasa description box mo yung link ng mga Facebook pages nila kung interested kayo mag-inquire about sa mga iPhone. So, hindi lang naman po brand new available. Meron tayong mga second hand na available sa CMB Gadgets and of course sa ZMB Cellphone and Accessories. So, ngayon, next naman is pag-usapan natin yung advantages of course ng iPhone 16 dito sa iPhone 15. Unang-una doon mga J-Vlog sa chipset. Sa chipset, ang isang pinaka-major upgrade na nangyari sa iPhone 16 compared sa iPhone 15 dahil yung iPhone 16 na equipped ng Apple A18 compare sa iPhone 15 na equipped ng Apple A16 Bionic chip. So, kung mapapansin nyo, when it comes sa chipset, medyo malayo yung lockdown nila. Nag-lockdown siya ng isang generation kasi hindi na po na-adapt ng iPhone 16 yung older chipset ng iPhone 15 series or 15 Pro series which is Apple A17 Pro. So, nag-skip siya dyan, nag-non-Pro sila, complete rename na sila, hindi na nila ginawa yung tradition nila na nag-a-adapt sila ng older chipset ng mga Pro models. Kasi ganun kung itatrack nyo yung record ng iPhone when it comes sa mga base model nila, yung base model na chipset nila is yung chipset ng mga older generations. So for example, the iPhone 15, ang chipset niyan is Apple A16 Bionic chip na makikita rin natin sa iPhone 14 Pro and 14 Pro Max. Pero ibang usapan na sa 16, complete rename na sila at iniba na nila yan mga J-Vlog. Buti na lang ganun na rin yung ginawa nila syempre para wala na rin hindi na rin malilito yung consumers kung ano ba bibilin, kung older Pro ba or yung new generation na base model. So when it comes sa chipset, malaya agwat and for me, worth it naman yung upgrade doon sa chipset na yan from Apple A16 Bionic chip to Apple A18 Bionic chip.
Next doon mga ka-J-Vlog is the camera. So complete redesign na po ang iPhone 16 when it comes sa camera. Before is diagonal shape, ngayon is vertical na sila mga ka-J-Vlog, which is for me is okay yung ganitong position ng camera module ngayon. At malaki na rin yung yung camera module nila or yung camera lens, mas malaki na. Pag kinompare mo side by side yung iPhone 15 and iPhone 16 sobrang layo po when it comes sa camera module din. So yan din yung isang upgrade sa iPhone 16 which is sa camera, at meron silang ina-adapt ngayon na tinatawag na Fusion camera. Doon sa Fusion camera po mga ka-J-Vlog, you can use 4 lenses doon sa 2 lens na mapoprovide ng iPhone 16 or 16 Plus. So, pwede tayong gumamit ng main shooting camera which is 48 megapixel, ultra-wide camera na secondary camera ng iPhone 16. Meron tayong pwedeng gamitin na macro lens and of course, telephoto lens. So, napaganda. Biruin yun, 4 lenses features ang pwede natin magamit doon sa 2 lens na mapoprovide ng iPhone 16. And syempre mga ka-J-Vlog, when it comes sa design, for me, mas gusto ko yung design ng iPhone 16 compare sa iPhone 15. Complete redesign na, kasi 3 generation na na-adapt yung ganyang diagonal shape camera module from iPhone 13, 14, and 15. And yun, marami na rin syempre yung magde-decide mag-upgrade dahil complete redesign na po ang iPhone 16. Next, of course, yung pinaka-main features ng iPhone 16 is the capture button. Yung capture button ng isang gumawa ng ingay when it comes sa iPhone today, pero hindi siya malaking innovation when it comes sa iPhone. Parang gumawa lang ng ingay, to be honest. Pero parang hype. Pag nagamit yung capture button is very normal, pero daily driver ko yung iPhone 16, to be honest, minsan hindi ko nga nagagamit yung capture button. Doon pa rin ako sa traditional sa screen. Pag medyo nahihirapan lang or 0.5, doon ko nagagamit yung capture button. Pero for normal shooting, doon pa rin ako sa traditional. Ewan ko, siguro masasanay rin naman ako in few years kung lahat na ng iPhones ngayon is mayroong capture button. So yon, may capture button and of course, action button. Yung action button ay makikita na rin natin sa iPhone 16 na hindi natin nakita sa iPhone 15. Ewan ko kung bakit din nila nilagay sa iPhone 15. Nagsimula yung action button sa iPhone 15 Pro series. So yon, ang maganda rin mga ka-J-Vlog sa iPhone 16 na hindi natin makikita ngayon sa iPhone 15 is yung support po ng Apple AI. Hindi po support ng Apple AI ang older generation ng iPhones, which is yung base model ng iPhone 15 pababa. Pero 15 Pro, magsisimula po yung Apple Intelligence support sa iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, and all the iPhone 16 series pataas. So wala pong support ang Apple AI sa Apple Intelligence sa 15 series, 15 base model. Dito sa iPhone 16 is of course support po yan mga J-Vlog. So yun yung isang advantage din ng iPhone 16 sa iPhone 15. When it comes sa screen size, almost the same naman, Super Retina XDR OLED display. Both ay merong dynamic island, both na merong 6.1 inches Super Retina XDR OLED display. So when it comes sa screen, side by side, same rin naman itong iPhone 15 and iPhone 16. When it comes sa camera din, both naman na equipped ng 48 megapixel main camera shooting, yung kanilang main camera. So almost the same lang din naman sila mga J-Vlog ng camera performance. So mga features lang sigurong naiiba rin dito sa iPhone 16 compare sa iPhone 15. Kasi yung iPhone 16, kaya nga nila ginawang vertical to support spatial recording. So yung mga J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, ano ba ang perfect i-purchase ngayon 2024? Kung bibili kayong brand new, iPhone 15 ba or iPhone 16? So, syempre, ang unang nagiging nyo dyan, buying decision nyo is of course the price. Sa price kasi, when it comes sa usapang brand new sa mall, cash pag bibili nyo ng cash, medyo malayo yung difference sila. I think yung iPhone 15, makakakuha na kayo ng 45 to 47,000 pesos for the brand new one, and 55,000 pesos for the iPhone 16. So sabihin na natin almost 10,000 or 10,000 pesos price difference ng iPhone 15 and iPhone 16, cash yun. So ako tatanungin mga ka-J-Vlog, for me, I'll go for the iPhone 16. Kung meron naman kayong extra budget, mas okay yung iPhone 16 dahil syempre unang-una dyan i-check nyo is yung chipset. Yung chipset kasi is mas worth it compare sa iPhone 15 na recycled chipset ng older generation pa ng 14 series. So, para kayong bumili ng 14 Pro Max din. So, syempre, mas okay yung mas newer chipset, support pa ng Apple Intelligence, at mas maganda pa yung offer ng mga cameras features ng iPhone 16. Pero pag bibili nyo to sa Green Hills, ganun din yung range ng iPhone 16 Nasa 52 to 55 for the iPhone 16 128. Sa 128 ng iPhone 15, nasa
42 to 45. Mga ganun din naman yung range, parang almost 10,000 pesos din ang price difference. Kaya for me, kung meron naman kayo extra budget, I'll go for the iPhone 16. Mas worth it siya mga ka-J-Vlog i-purchase. Mas maganda yung mga specs na ma-offer niya. I know na hindi ganun ka big leap when it comes sa changes ng iPhone 15 sa iPhone 16 when it comes sa internals. Pero ang isa kasing ano dyan, i-decide ko yung chipset talaga. Chipset. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, yung chipset ng iPhone 15 is chipset pa ng older generation. So mas maganda, newer chipset, support ng Apple Intelligence, mas maganda yung position ng camera, may capture button and all. And of course, redesign siya. For me, mas better yung design niya ng iPhone base model compare doon sa super outdated na traditional na design ng iPhone na diagonal camera module. And mas malaki yung lenses ng camera ng iPhone 16. So yun mga J-Vlog, again, kung interested kayong bumili ng mga iPhones, lalo na kung bagsak presyo o below SRP, doon tayo sa mga nire-recommend kong shops sa Green Hills. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and of course kay Ate Net at ZMB Cellphone Accessories. Yung mga links ng kanilang Facebook pages sa description box, i-check nyo na yan, i-click nyo na yan, at mag-inquire kayo kung interested kayo, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ay bibigay ng mga shops na yan.